natin ang talumpati ng ating mag-aaral na nagtapos na may pinakamataas na karangalan. Siya po ay nagmula sa Ljungstrand, pangkat G12 Aurelius, sa pamamatnubay ng kanyang gurong patnubay na si Ginang Ethel P. Villanueva. Mga minamahal, tinatawagan natin dito sa entablado at kilalanin sa pamamagitan ng ating masiglang palakpakan si Ern Andre C. Kalaluan, bata may pinakamataas na karangalan. Sa ating kagalang-galang na panauhing pandangal, Ginang Marivic M. Awat, sa ating pansangay na tagapamanihala, Dr. Hermogenes M. Panganiban, sa ating Education Program Supervisor ng Filipino, Dr. Demetrio P. Bautista, sa ating Supervising Administrative Officer ng Batangas City Local Government Unit, Ginang Chris Ira V. Lazarte, sa ating pampurok tagamasid, Dr. Edeline B. Briones, sa ina ng ating paaralan, ang ating butihing punong guro, Dr. Elena D. Escalona, sa ating napakahusay na Student Activities Coordinator, Ginoong Arnold Jona, sa ating mga nagpipitagan na subject group heads, Dr. Blessy Arabe ng Accountancy, Business and Management Strand, Dr. Maria Quincita Rialingo ng Humanities and Social Sciences Strand, at Ginang Amy Liza Quizon ng Science, Technology, Engineering and Mathematics Strand. Sa mga masisipag na kasapi ng kaguruan, sa lahat ng bumubuo ng paaralan, mga minamahal na magulang, kaibigan, panauhin, at mga kapwa magsisipagtapos, isang maalab na pagbati sa inyong lahat. Nais ko'y pakilala ang aking sarili. Ako si Ern Andre C. Kalaluan mula sa Humanities and Social Sciences Strand at nasa inyong harapan upang maghatid ng talumpati ngayong araw ng pagtatapos. Sa ating mga mag-aaral, guro at magulang, maaari ba nabatiin ninyo ang inyong mga katabi ng maligayang araw ng pagtatapos? Upang sa araw na ito ay maisang tao na kaagad ang bumati sa inyo at naghatid ng saya. Sa loob ng 2 taon ng pagsusumikap, isang makasaysayang kabanata sa ating mga buhay ang magtatapos ngayong araw. Simbolo ng panibagong pahina upang tayo ay mas yumabong bilang mga individual. Bago ko simulan ang aking mensahe, ay nais ko na magpasalamat sa Diyos dahil pinagkaloob niya ang biyaya na ako'y makapagsalita sa inyong harapan. Siguro ay malimit ninyong makasalamuha sa panahon ngayon ang tanong na, sino ako kung walang medalya? Maaari ang iba sa inyo ay nagtataka kung ano ba ang kaugnayan nito sa aking buhay mag-aaral. Para sa kaalaman ng lahat, hindi ako isang mag-aaral na nag-umpisa na napagkakalooban ng mga medalya. Hindi ako yung mag-aaral na tinitingala sa paaralan at kilala bilang isang matalino at mahusay. Ako ay isa lamang na responsable, nagpapasa ng takdang aralin sa tamang oras at hindi lumiliban sa klase. Bagamat ako'y isang mag-aaral na nagbibigay ng pagpapahalaga sa aking edukasyon, ay nagsimula rin ako sa wala. Sa oras na ito, ay nais ko na isalaysay sa inyo ang aking kwento na naway magsilbing inspirasyon upang kayo ay magpatuloy. Nagmula ako sa isang may kaya na pamilya kung saan nagsumikap at nagsakripisyo ang aking mga magulang para mabigyan kami ng magandang buhay. Kabilang ako sa special science class mula elementarya hanggang sekundarya
na lalong nagpaalam sa aking mithiin na makasabay at makapagkamit din ng mga karangalan. Noong ako ay nasa ika-1 hanggang ika-3 na baitang, ay bulong lamang ako makipag-usap sa aking mga kapwa mag-aaral. Ganito lamang po ako makipag-usap. Napapakinggan lamang nila ang aking boses kapag ako'y natatawag sa diskusyon sa klase. Isa akong mahiyain na bata na tuwing oras ng tanghalian ay nakaupo lamang sa gilid ng hagdan habang pinapanood ang aking mga kaklase at hanggang sa paghihintay ng aking sundo. Mapayapa, ngunit kulang sa direksyon. Ganyan ko mailalarawan ang buhay estudyante ko sa loob ng 4 na taon. Natatakot ako makisalamuha, makipagkaibigan, at maging sa pakikilahok sa klase. Noong mga panahon na iyon, nagdamdam ako na bakit kahit anong pagpupursige ko ay hanggang sa ika-20 pwesto lamang ng klase ang aking naaabot. Naramdaman ko na pag-iiwanan ako ng aking nakababatang kapatid dahil sa loob ng 4 na taon ay walang medalya at kahit sertipiko na ako na iuuwi sa aking pamilya. Noong tumungtong ako sa ika-4 na baitang, ay unti-unti ko na binuksan ang aking sarili sa mga tao. Sinubukan ko na lumabas sa aking kinalalagyan at umaasa na may maaari pa na magbago sapagkat isa lamang akong siyam na taong gulang na bata. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay, nagawa ko na gamitin ang aking boses dahil sa aking lakas ng loob na iparinig ito sa ibang tao. Ang aking tinig ay nagbukas ng pinto sa iba't ibang oportunidad na nagpayabong sa aking sarili at upang matuklasan ko ang aking natatagong kakayahan. Maituturing ko na isang malaking hakbang para sa akin ang pagbubukas ng aking sarili sa lahat. Aaminin ko, may inggit sa aking puso noon sa ibang mag-aaral, sapagkat kahit anong subok ay hindi ko magawa maging kasing galing o kasing husay nila sa iba't ibang larangan. Sa mga panahon na iyon, pinilit ko at ibinigay ko ang aking buong sarili sa aking kagustuhan na mag-aral at makamit ang aking pangarap. Ginamit ko ito upang maging inspirasyon na balang araw ay kaya ko rin. Kaya ko na magsalita sa harap ng maraming tao, ipamalas ang aking talento at ipagmalaki ng aking mga magulang. 4 na taon ay kinubli ko ang aking sarili sa lahat. Nawala ng pag-asa, nawala ng lakas na loob, tapang, at ang aking mga pangarap ay nagmistulang mga pangarap na lamang. Nais ko rin na aminin sa inyo na sa loob ng 12 taon ay napagod ako. Napagod na sumabay sa mga taong nasa paligid ko. Napagod na patunayan sa lahat na kaya ko. Napagod na abutin lahat ng naisin ko. Napagod na magsakripisyo para sa iba. At napagod na mapagod. Ang tao na nasa inyong harapan ngayon ay isang tao na sinubok at pinagkaita noon ng panahon na dapa ng paulit-ulit hanggang sumantong na pumasok sa aking isipan ang sumubok. Kaya mo, kakayanin mo. 2 mabigat na kataga na tila ay madaling maisakatuparan, ngunit sunod-sunod na pasakit ang daladala. Kahit gaano mo gustong sumuko, kahit gaano ka pagod, wala kang pamimilian kung hindi kayanin na lamang, sapagkat ito ang inaasahan nila sa iyo. Hindi ko kinaya dahil pinilit kong kayanin. Kinaya ko dahil binuksan ko ang aking puso at isip sa mga tao na nakakaunawa sa akin. Oo, katulad ng iba sa inyo ay hindi ako isang mag-aaral na nagsimula ang buhay estudyante na nakakatanggap ng mga medalya, karangalan at gantimpala sapagkat natuto lamang ako magsikap at palakasin ang aking loob na bigyan tinig ang aking mga bulog. Pagpatapos ay 5 baitang hanggang sa makarating ako sa 12 baitang,
ay nagawa ko na makamit ang aking naisin at nagawang makapagtapos ngayong araw bilang batang may pinakamataas na karangalan. Sa panahon na ito, tinatanong ko ang aking sarili, binago ba ako ng panahon o pinili ko na lamang na magbago? Ang bawat dugo, pawis at luha na aking inaalay ay saksi na walang patag na daan na maaaring tahakin. Ang bawat bagay na ating nais makamit ay kailangan paghirapan at ang ating pagtalima sa ating buhay ay maaaring mabagal, ngunit may kasiguraduhan. Kaya ngayon sa araw ng pagtatapos, may galak sa aking puso na sa aking pagbangon ay umayon na rin sa wakas ang panahon. Ito ay isang pagpapatunay na kung matututo ang bawat isa na gamitin ang kanilang boses, ang kanilang kakayahan at magsumikap na makamit ang inyong mga pangarap, ay kaya niyo rin. Hindi panahon ang magdidikta kung ano kayo sa kasalukuyan. Ikaw ang magdidikta kung anong klaseng tao ang nais mo na nabubuhay ngayon. Lumabas tayo sa ating kinalalagyan sapagkat ang isang maliit na hakbang ay kayang lumikha ng malaking pagbabago sa ating pagkatao. Alam ko na kayo ay pagod na rin. Ang iba sa inyo ay may pinagdadaanan at natuto na lamang na tiisin ang inyong kalagayan. Ngunit huwag kayong mapagod na sumubok sapagkat darating ang panahon na kayo mismo ang magdadala ng karangalan sa inyong pamilya at bayan. Sa pagtatapos ng aking mga pahayag ay nais ko na pasalamatan ang mga tao sa likod ng aking tagumpay, sa aking mga naging gurong tagapayo, mula sa ika-11 hanggang sa ika-12 baitang. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po ako ng kaalaman na aking magagamit na sandata sa aking pagharap sa panibagong hamon ng buhay. Sa aking pangkat Aurelius, ang aking paninilbihan bilang inyong presidente noong ika-11 baitang ang nagbigay daan upang kayo ay aking makilala at maunawaan. Hindi naging madali ang ating mga pinagdaanan ngayong taon sapagkat nahati ang ating seksyon dulot ng mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit maraming salamat dahil hanggang sa mga natitirang araw ng taong panuruan ay hinayaan niyo na magbuklod-buklod muli ang ating nawatap na pamilya. Sa aking gurong tagapayo noong ika-11 baitang, Mr. Angelito B. Hereño, maraming salamat po dahil kayong unang guro na naniniwala sa akin. Kung hindi po dahil sa inyong suporta at pag-uudyok sa amin, ay patuloy sana kami wala ng pag-asa na harapin lahat. Maraming salamat po dahil hinawakan niyo ang aming kamay at inalalayan upang maging sa aming pagtungtong sa ika-12 baitang ay handa kami. Sa aking mapagkaliga at pangalawang ina, Ginang Ethel Villanueva, maraming salamat dahil kayo po ang unang nagtulak sa akin upang magpursige na makamit ang lahat ng karangalang ito. Hindi po ninyo hinayaan na sirain ako ng ibang tao, bagkos ay pinairal ninyo ang inyong pagmamahal upang mapunan ang aming mga kakulangan. Palagi po kayo nanariyan sa tuwing nakararamdam kami ng panlulumo. Hindi nyo kami iniwan at mas pinahaba nyo pa ang inyong pasensya upang hanggang sa araw na ito ay kayo ang aming gurong tagapayo. Kung sino kami ngayong magkakaklase ay dahil naging parte kayo ng aming buhay. Ang inyong mga aral na pabaon ang magiging aming gabay sa pagtahak sa panibagong daan. Sa ina ng Humanities and Social Sciences, Dr. Maria Quincita Rialingo, Doc, taos-puso ang aking pasasalamat na naging guro kita ngayong taon. Kung matatandaan niyo po, noong screening ng SSLG, noong nagdaan na taon, tinanong ako ng Ma'am Amy na what is your academic goal? At ang aking pabirong tugon ay kahit nagmula ako sa Humanities and Social Sciences strand, ay kaya ko rin magtapos bilang batch valedictorian. At matapos ko na masagot ang tanong, ay nakita ko po sa inyong ngiti kung gaano niyo ako pinagmamalaki bilang isang humanista. At dahil doon ay nagsumikap ako na madagdagan pa ang ngiti sa inyong labi.
Maraming salamat po dahil hindi niyo hinayaan na kahit kayo ay pagod na sa araw-araw, ay hindi niyo kami binitawan at patuloy niyo kaming inakay sa tamang daan. Ang inyo po na paniniwala sa aming kakayahan, ang nagbigay sa amin ng kagustuhan na mapatunayan na mayroon din kami na mapapatunayan at may pagmamalaki sa lahat. Sa aking mga kaibigan sa loob ng paaralan, kay Ara, Kirby at Mira, maraming salamat dahil dumating kayo sa buhay ko at lagi niyong pinaramdam sa akin ang inyong buong suporta. Sa bawat karangalan na aking natatanggap ay kayo agad ang unang bumabati at nagsasabi kung gaano kayo humahanga at pinagmamalaki ako sa lahat. Salamat dahil mas una ninyo na inaalam kung maayos ba ang kalagayan ko bago ang mga bagay na aking natamo. Sa aking kaibigan mula pa noong ikapitong baita, salamat Rachel dahil binigyan mo ako ng maraming dahilan para gumastos kung kaya't hindi ako nakakaipon. Ngunit lahat naman ng ating napagkagastusan noong mga panahon na iyon ay dahil nakakapag-uwi tayo ng mga gantimpala. Isa ka sa aking mga naging takbuhan, doong ako'y unti-unti nang nauubos. Sa aking matatalik at minamahal na mga kaibigan, kay Bia, Angel at Amy, maraming salamat dahil mas pinagaan ninyo ang aking buhay sa loob ng 2 taon. Sa mga panahon, sobrang bigat ng aking nararamdaman, ay hinayaan niyo ako na magpahinga at tumangis sa inyong mga balita. Alam niyong tatlo kung gaano kayo kahalaga sa akin. Dahil ngayon ko lamang naranasan na mapabilang sa isang grupo na magkakaibigan. Malaki ang aking pasasalamat na lagi kayo nariyan sa aking tabi at nagsilbing aking sandigan. Nais ko sabihin na sa inyo na ang aking tagumpay ay bunga ng inyong pagkalinga at suporta sa akin. Sapagkat kasama ko kayo sa mga panahon, sabay nating iginapang ang ating pag-aaral, pumasok ng walang tulog, malipasan ng gutom at mapagod. Patuloy ko napipiliin na lumakad kasama kayong tatlo, nawa ang ating pagkakaibigan ay manatili panghabang buhay. Sa akin dating kinabibilangang organisasyon, Tanglaw Youth Organization at ang Manlalakbay School Publication, maraming salamat dahil sa inyo ko unang nahubog ang aking pagiging leader. At higit sa lahat ang aking Supreme Secondary Learner Government sa mga susunod na opisyalis na organisasyon. At higit sa lahat ang aking mga kasamahang opisyalis o kapatid. Kay Kate, Charles, Karel, April, Janessa, Ethan, Trisha, Jaira, at lalo sa iyo, Mia. Maraming salamat dahil isanama niyo ako sa inyong layunin para sa mga akademista. Salamat sa inyo at nagkaroon ako ng bagong pamilya at kaibigan. Kayo ang nagpalabas ng aking natatagong potensyal sa pamumuno. Mas naging masaya at kumpleto ang aking 2 taon dahil nakasama ko kayo. Dahil magkakasama tayong tumakbo, magkakasamang narap lahat ng pagsubok, at magkakasamang nagtagumpay bilang mga lider kabataan ng paaralan. Maaari na nagsimula tayo bilang isang partido, ngunit para sa akin ay isa na tayong pamilya na kapit-bisig umarap sa pagsubok sa buong taon. Sa aming advisor, Ginang Rowena Lambongo, kung may pangalawa kong ina, kayo ang nagsilbing aking pangatlong ina. Kayo ang nagturo sa amin kung paano maging disiplinado at responsableng leader kabataan. Salamat po dahil hinayaan niyo kami nabuksan ang aming sarili sa inyo at kami ay gabayan sa pagpapatuloy ng taon. Maraming salamat po dahil kahit kami minsan ay may pagkukulang, ay patuloy niyo kami naniyakap at nagsilbing ilaw sa ating malaking pamilya. Sa aming co-advisor, Mr. Georgie Aguado, maraming salamat po dahil lagi kayong handang sumalo at tumulong sa amin. Ang SSLG, ang isa sa pinakmahalagang parte ng aking buhay sa senior high school, na hindi ko pa kayang pakawalan. Sa aking mga kaibigan at kaklase noong ika-10 baitang na dito pumasok sa Alangilan Senior High School, sa aking grade 10 Newton, isa kayo sa mga dahilan kung bakit pinili ko pumasok dito, sapagkat may makakasama ako sa aking paglalakbay hanggang sa puntong ito. Sa aming gurong tagapayo na laging nakasubaybay, maraming salamat po Mr. Ronald Calderon sapagkat hanggang ngayon
ay kinakamusta at pinagmamalaki mo kami. Sa aking panghabang buhay na kalaro, sa aking kapatid, ikaw ang unang tao na sumasalubong sa akin at nagtatanong na, Kuya, with high honors, naway sa mga susunod na taon ay nariyan ka palagi upang sumalubong sa akin. Sa aking ama na nagtatrabaho sa ibang bansa, Dada, maraming salamat dahil kahit mahirap na malayo sa iyong pamilya, ay pinili mo magsakripisyo para sa amin. At kahit nawala kami sa tabi mo na upang saan ay matutukan namin ang iyong kalusugan, salamat dahil nanatili ka sa ating pamilya. At hindi ka sumuko upang gampanan ang iyong tungkulin sa aking ina. Maalam mo kung gaano kababa ang tingin ko sa aking sarili. Dahil noon pa man ay hindi ko nagawa na makapag-uwi ng karangalan, ngunit patuloy mo sinasabi na sapat at wala sa akin ang problema kung hindi nila nakikita ang aking pagsisikap. Patawarin mo ako sa araw na hindi tayo nagkakasundo dahil sa aking taliwas na paniniwala. Sana huwag ka mapapagod makapagtalo sa akin dahil sa bawat pagdedebate natin ay doon ko napapagtanto na may parte sa aking pagkatao ang kailangan ko pa na paunlarin. Salamat dahil hindi ka bumitaw sa aming magkapatid at bagkos ay mas pinagtibay mo ang iyong loob upang kami ay mapagtapos. Sa aking tita Che, may tinuturing ko rin na kaibigan. Salamat dahil hinayaan mo na maranasan ko yung mga bagay na hindi mo naranasan mo. Sa aking Lola Pia at Lolo Isto na hindi na namin kapili ngayon, sana ay nabigyan ko kayo ng dahilan para inyong maipagmalaki at lahat ng aking pagsusumikap ay para sa inyo. Sa aking Lola Mercy at Lolo Apin, kayo lagi ang unang nakakaunawa sa nararamdaman ko. Inay, sa isa mo palang natawag at pangangamusta ay ramdam ko na ang iyong buong pusong pagmamahal at pagkalinga sa amin. Sa aking mga minamahal sa buhay, maraming salamat dahil lagi kayo nanariyan upang palakasin ang aking loob. Higit sa lahat, maraming salamat, Panginoon, na sa kabila ng aking pagkakasala ay pinili mo pa rin na ako ibiyayaan. Ikaw lamang, Diyos, ang nakakaalam na lahat ng aking paghihirap, mga hinaing sa buhay, at mga gabi na ako'y tumatangis at nananawagan sa iyo. Maraming salamat dahil kayo ang nanguna sa aking buhay at tinuro niyo ako sa tamang landas. Patapos na po. Sa siyam na taong gulang na ako puno ng takot sa kanyang mundong pinagagalawan. Salamat at dahil wala kang tiwala sa sarili mo, ay pinili mo magpatuloy. Maraming salamat dahil naging matatag ka at hindi mo hinayaan ang pagod na humadlang para ikaw ay magpatuloy. Maraming salamat sa inyong lahat sapagkat sa bawat araw na nakikita ko kayo at patuloy na nag-aaral ay nagsilbi itong motibasyon na kung kaya nila ay kakayanin ko rin magpatuloy. Sa lahat na bumubuo ng Alangilan Senior High School, maraming salamat dahil sa inyong gabay at pundasyon ay napatunayan namin mga kabataan at mag-aaral na kaya namin magtagumpay at ito ay dahil sa inyong pagbubog sa amin. Ito ay isang panawagan sa lahat na sana ay huwag tayong humintong sumubok ng mga bagong bagay at makabuo ng panibagong mga karanasan. Hindi natin kailangan itago ang ating sarili sapagkat tayo ang leader ng ating mga buhay at ang ating sariling desisyon at plano ang magsisilbing mapa ng ating pagkamit sa kaligayahan at kasaganaan. Ang bigat ng ating mga medalya ay kulang pa sa bigat ng ating mga pinagdaanan. Kung kaya't ang aking sagot sa tanong na sino ako kung walang medalya, mananatiling ako si Erna Drizzy Galaluan na nagsimula sa bulong ng pangarap patungo sa umaalinaw-ngaw na tagumpay para sa sarili, kapwa, bayan at Diyos. Sa panahon na kine-question natin ang ating mga sarili, nawa ay makita natin ang ating tunay na halaga.
Hindi kulay ng tanso, pilak o ginto ang magdidikta ng halaga ng ating pagkatao. Ito ay kung paano tayo umunlad bilang isang individual sa panahon ng ating pagtahak sa katagumpayan. Ating tandaan na hindi lamang ang talino ang batayan upang tayo ay maging matagumpay. Ito ay kung paano natin ipinamalas ang ating kagustuhan na magsumikap, lumaban at patuloy na matuto. Ang lahat ng ating katagumpayan ay sapat at walang medalya ang makapagdidikta kung ano ang ating magiging kinabukasan. Sa sandaling huminto ang isang tao sa pagkatuto, humihinto rin ang kanyang buhay. Mga kapwa kong magsisipagtapos, patuloy tayong matuto at sumubok dahil hanggang sa dulo ng ating mga buhay ay tayo ang pag-asa ng ating bayan. Mabuhay kayo mga akademista at nawa ay gamitin ang ating tagumpay ngayong araw para sa mga susunod na bukas. Maraming salamat sa pakikinig at pagbibigay ng oportunidad upang ako ay makapagsalita sa inyong harapan. Maraming salamat, Ern Andre C. Kalaluan, batang may pinakamataas na karangalan.